Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, kung siya ang humatol ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan, o ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan.
Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw, at sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa panahon na ng Kwaresma, at nung nakaraang linggo, pinagdiwang natin ang Miyerkules ng Abo o Miyerkules de Ceniza, at kahapon pinagdiwang natin ang unang linggo ng Kwaresma. 4 na pong araw ng paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay. At itong araw na ito, itong Lunes sa unang linggo ng Kwaresma, maganda hong tingnan yung ating mga pagbasa. Magandang balikan yung mga paalaala na binibigay sa atin ng ating mga pagbasa. Kung tutuusin, kung titingnan natin, sila yung mga practical guidelines, mga practical na paalaala. Ang ganda-ganda ng mga pinapaalaala dun sa ating unang pagbasa. Huwag kang maglalagay ng ikapapatid ng mga pilay. Huwag kang mga api ng mga bingi. Huwag kang gagawa ng mga bagay na maaaring ikadadapa o ikakatisod ng mga bulag. Mga praktikal na binibigay ng Panginoon, mga praktikal na paalaala. At gayon din dun sa ating ebanghelyo. Kumbaga maaaring narinig natin yung kwento na anong ginawa ng mga tao, pero paalaala din para sa atin na kahit yung mga simpleng bagay na ginagawa natin, yung pagpapainom sa mga nauuhaw, pagpapakain sa mga nagugutom, pagbibigay damit sa mga walang damit, pagdalaw sa mga may sakit, pagdalaw sa mga nakakulong, pagpapakita ng pakikipagkapwa-tao. Mga simpleng bagay na maaaring magbigay o magbukas ng pintuan ng kalangitan para sa atin. Pero kung tutuusin, komplikado na rin yung buhay natin. Minsan komplikado na rin yung kasalanan natin. Mga bagay na paalaala para sa atin na huwag sanang makikiapid, pero nagkakaroon ng dahilan kaya sinasabi na kaya nakiapid ang isang lalaki o isang babae. Sinisi o pinili yung ganitong dahilan, sinisisi sa ganitong dahilan para magkaroon ng rason para gawin ang bagay na ito. O di kaya maaaring isipin natin na nagnakaw ang isang tao dahil sa ganitong pangangailangan. Hindi kaya gumawa ng mga bagay na gumawa ng desisyon o di kaya nandaya sa ibang tao dahil sa tingin niya ay nandaraya din naman ng iba. Minsan komplikado yung buhay natin, komplikado yung kasalanan natin dahil minsan komplikado rin yung dahilan ng mga bagay na iyon. Naghahanap tayo ng dahilan, naghahanap tayo ng palusot, naghahanap tayo ng mga bagay na kumbaga magsosuporta dun sa ginagawa natin. Kumbaga nga, maling pangangatwiran, maluktot na pangangatwiran. Pero itong panahon ng Kwaresma, magandang balikan, Balik tayo sa mga basic, Let us go back to the basics, Mga basic na paalaala ng Panginoon. Magpakain sa mga nagugutom, magpainom sa mga nauhaw, magbigay galang o di kaya tumulong sa mga taong nangangailangan. Huwag maglagay ng ikatitisod ng mga taong bulag. Huwag mang-api ng mga bingi ng mga nahihirapang makarinig. Maaaring ito'y mga bagay na pinagbabawal para sa atin. Pero sana hindi lang tayo maiwan sa ganon. Pero kung hindi tayo gumagawa ng bagay na maaaring ikasasama o di kaya ay ikapapahamak ng ibang tao, huwag lang tayo maiwan doon. Kundi gumawa din tayo ng bagay na makabubuti o makakapagbigay tulong o di kaya ay magbibigay ng mukha ng Panginoon para sa ibang tao. Huwag lang tayong maiwan sa hindi paggawa ng masama, kundi maging dahilan din ito para sa ating
na gumawa kung anong nararapat, gawin kung ano yung mabuti, at maging mukha ng Diyos para sa iba. Ito sana yung maging hamon para sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Let us go back to the basics. At pag bumalik tayo dun sa mga unang tinuturo o sa mga bagay na tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa, mauunawaan din natin kung ano ba talaga ang tawag sa atin ng pagmamahal. Ano ba ang tawag sa atin ng pakikipagkapwa-tao? Ano ba ang tawag sa atin kung ninanais nating maging mukha din tayo ng Diyos para sa iba? Hindi po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.